Hello guys. Ako sa inyong lahat. Ito na naman po si Kuya Linux at magbibigay sa inyo ng simpleng reaction sa mga issues na nakikita natin sa social media. Po ay reaction channel, hindi po ito balita. No? So mag-reaction tayo dito sa statement ni Auntie Claire tungkol dun sa unmodified opinion ng COA para dun sa OVP, Office of the Vice President. Pakinggan natin si Gigin po Auntie Claire. natin ang unmodified opinion na ibinibigay Kaiba po ang ng tamang COA para po pag-report sa hindi masyado tamang maguluhan paggamit ng pondo. ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Sabi ni Auntie Claire, iba daw yung tamang report dun sa tamang paggamit. Yung report based dun sa kung paano mo ginamit yung pera, di ba? So medyo parang nalito ako dun Iba yung tamang report sa tamang paggamit. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Sabi ni Auntie Claire, yung opinion daw na yon ng COA, hindi raw tungkol dun sa compliance ng audit. Tingnan natin, medyo nalito ako dun With principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Hindi raw tungkol sa compliance and performance audit. So, ibig sabihin, meron pang ibang report ang COA na ilalabas aside from unmodified opinion government agency. Ako hindi ko kasi sure kung may iba pang report na ilalabas ang COA. Tuloy natin si Auntie Claire. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa... Ito guys, yung simpleng session, para sa akin kasi, yung COA ang ahensya na nag-audit
sa mga government offices. Sila yung nagche-check ng budget kung ginastos sa tamang paraan. Hello? So kung naglabas ang COA ng unmodified opinion, hindi ibig sabihin na walang anomalya doon sa government agency na yon. Yun ba yung sinasabi ni Auntie Claire? So kung ganun, sino at sino ang magpapatunay or magse-certify na walang anomalya sa isang government agency? Meron pa bang ibang ahensya? Or meron pang ibang report na nilalabas ang COA apart from unmodified opinion? Hindi ko kasi sure dun eh. Kasi kung ito na yung report na nagse-certify itong unmodified opinion, kung ito na yun na nagse-certify sa isang government agency, then ibig sabihin clear na ang OBP doon sa issues ng tungkol doon sa disbursement ng kanyang budget. Ngayon, kung meron pang susunod na report, yun na hindi ko sure kung meron pang isang report na lalabas, no? So dapat siguro linawin din ng COA, mag-press conference din sila, tapos sabihin, ipaliwanag nila ng maayos kung ano yung unmodified opinion. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay ibig sabihin ba nito kiniklear na nila yung isang government agency or office? Or yung performance audit dito sa unmodified opinion? Medyo hindi natin masyadong kabisado yan eh. Pero sa akin, yung report ng COA, based dun sa kanilang statement, yung financial yung financial activities, parang gano'n, no? Yung financial activities ng OBP is fair. And kumbaga everything is or they follow the rules and regulations ng COA kung paano gastusin yung budget. Hello? Doon sa issue ng notice of disallowance, yung dati napanood ko yan doon sa yung hearing sa Quadcom ba yun or Good Governance. Sinabi na ng COA na kaya sila nag-issue ng notice of disallowance dahil doon sa documentation, lacking documents. So yun lang. Yun yung reason kung bakit na nag-issue sila ng yung notice of disallowance. Okay guys, tingnan natin tong kay Sen Marcoleta. Yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, ha? Opo. Oh, yung Ito guys, yung tungkol to dun sa inisyo ng Supreme Court. Yan ng Supreme Court
yung HOR, House of Representative, ng explanation tungkol dun sa yung filing of impeachment kay BP. Di ba merong issue doon na kasi tatlo yung una nilang na-file eh. Bago yung pang-apat, yun ang itinransmit nila sa Senate. So yung tatlo, anong nangyari doon? Tapos yung issue din doon sa yung signing ng impeachment. Di ba ang bilis? So tinatanong sila ng Supreme Court kung nabigyan ba ng kopya lahat ng congressman at nabasa nila yung articles bago sila pumirma. Pakinggan natin yung sagot ni or explanation ni Sen. Dalawang bahagi, pupunta dun sa pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Oho. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya Tama. kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Opo. Karaka-raka. Kanya eh. Akaraka. O yan. Hindi ba hapon Opo. yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, Kanyang, oo nga, kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng Oo nga. Kasi parang inipon niya muna ho, Sen, di ba? ang sagot doon hindi, wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House Ng of Kamara. Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, meron bang, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh.
ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho, oho. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig na dinig mo dyan. Opo, opo. Hinahanapan ilang session days. Oho. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. Oho. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, one session lamang One yun. session. Tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun. Hello. Ayun guys, oh. Ang sinasabi ni Sen Marcoleta dito, denial yung unang impeachment nung December 2 at December 2 or 3 ata yun, dapat immediately ni-refer ng Secretary General doon sa Speaker of the House. And then, may dalawa pang sumunod, di ba? So, anong nangyari doon? Ngayon sila ng Supreme Court. Na-explain nila to, justify nila kung ano yung nangyari. So, dapat may paliwanag nila to ng maayos. Kasi hello, sabi ni Sen Marcoleta, ang duty ng Secretary General is ministerial. Wala siyang discretion or authorization para mag-hold ng dokumento. Ngayon, lumalabas na hindi niya ginawa yung duty niya. Kasi hindi niya ni-refer yung tatlong impeachment. So, mabubutasan sila rito ng Supreme Court. Kaya tingin ko, ano yan, ulats na yan. Ulats na yung impeachment. Oh. Kasi yung isa pang issue rin dito, yung signing, di ba, ang bilis. Tapos may mga lumabas na issue na nagkabayaran. No? Tapos may mga issue din na pinangakuan yung mga congressman kaya pumirma. So isang butas pa yon, isang butas uli yun. So dalawa yung dapat nilang ipaliwanag dito eh. Yung 1-year rule ban saka yung verification. Verified and naintindihan nila yung articles of impeachment bago sila pumirma. Kasi pag tinanong sila rito ng Supreme Court, halimbawa, ilan ba yung pumirma? 200 plus yun, di ba? So, pumili ng 10 ron. Tinanong yung isa or dalawa. Tapos, tinanong siya na, basa mo ba yung articles? So, sasabihin nung hindi ko po nabasa eh. Tapos tatanungin siya ngayon, bakit ka pumirma? Kasi akala ko yung merienda. Di ba? Merong nabalita na gano'n na yung isang congressman, pumirma siya kasi akala niya daw merienda or pagkain yung pinipirma niya, no? So medyo tagilid sila rito. Okay guys, yun lang muna yung ating reaction. Please like, share, and subscribe to my small channel. Nag-uumpisa pa lang po ako. And kumbaga under improvement pa itong aking mga content. So susubukan natin na i-develop ito
at makapagbigay ng magandang opinion. Paghahandaan natin yan, no? Magkakaroon tayo ng mga preparation. Okay guys, thank you. And see you on my next content. Take care and God bless. Bye-bye. Kuya Linux.